Ang offer ng Los Angeles Lakers kay Jerami Grant ang ating pag-uusapan ngayon, pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po palike na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Habang ang Los Angeles Lakers ay patuloy na nag-strike out sa NBA free agency, maaaring kailanganin ng prangkisa na bumaling sa trade market upang magdagdag ng mga mahahalagang piraso. Ang isang pangalan na pinalutang bilang potensyal na akma para sa Los Angeles ay ang Portland Trail Blazers na nagsisimula sa forward na si Jerami Grant. Ang Bleacher Report ay nagpalutang ng isang panukalang pangkalakal kung saan pinapunta ng Lakers ang Grant sa pamamagitan ng pagpapadala kay Rui Hachimura, Gabe Vincent at isang hinaharap na first-round pick sa Blazers. Sasali si Grant sa Los Angeles bilang isa pang 20-point per game scorer kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Nakarinig kami ng mga chismis na ito ay isang bagay na maaaring pag-usapan, detalyado ng Bleacher Report sa isang live stream noong Hulyo 1, 2024. Seemingly, ang sticking point is that the Lakers don't want to give up too much. Walang magandang kontrata si Jerami Grant. Siya ay kumikita ng maraming pera. Ito ay para sa susunod na 4 na taon, humigit kumulang 30+ milyon taon-taon. Ito ay hindi perpekto, ngunit sa tingin ko si Jerami Grant ay isang mahusay na akma sa Lakers. Maaari kang gumawa ng frontcourt ni na LeBron, Jerami Grant at Anthony Davis. Bibigyan kanya ng depensa, bibigyan kanya ng ilang shooting at kaunting versatility doon sa frontcourt. Kung pinag-iisipan lang ng Lakers na palitan ang kanilang dalawang vet para kay Grant, malaki ang kahulugan nito para sa Los Angeles. Ang hamon ay ang Grant ay nasa isang mas mababa sa perpektong kontrata. Si Grant ay mayroon pa ring 4 na season na natitira sa isang 5 taon, $160 million na deal sa Portland. Ang forward ay nakatakdang magkaroon ng $29.7 million cap hit sa 2024 to 2025. Hindi tulad ng libreng ahensya, ang pagkuha ni James ng mas kaunting pera sa kanyang susunod na kontrata ay hindi nakakatulong sa prangkisa pagdating sa limitasyon ng espasyo para kay Grant. Ang mga tuntunin ng NBA ay nagdidikta na ang mga koponan ay dapat magpalit ng mga katulad na sweldo, maliban kung ang isang koponan ay may puwang sa takip upang makuha ang kontrata. Ang pagkuha sa kasunduan ni Grant sa pamamagitan ng kalakalan ay magbibigay sa Lakers ng kaunting flexibility pagdating sa paggawa ng mga deal sa hinaharap. Anuman ang panganib sa pananalapi, lumilitaw na si Grant ay isang taong na-explore man lang ng Los Angeles na makuha. Iniulat ni Anthony Irwin ng Odyssey Sports na ang Lakers at Trail Blazers ay nasa pare-parehong pag-uusap tungkol kay Grant. Sinabi sa akin na ang Lakers at Trail Blazers ay pare-parehong nag-uusap tungkol sa isang deal para kay Jerami Grant, sabi ni Irwin sa isang mensahe noong Hunyo 30 sa X. Ngayon, nag-average si Grant ng 21 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists kada laro habang nag-shoot ng 40.2% mula sa long range sa 54 na simula noong nakaraang season kasama ang Blazers. Matapos mawala si Klay Thompson, magiging kawili-wiling tingnan kung magiging agresibo ang Lakers sa paglapag kay Grant. Hindi masakit na tulad ni James at iba pang manlalaro ng Lakers, si Grant ay kinakatawan din ng clutch sports. Na-link din ang Los Angeles kay Chicago Bulls free agent DeMar DeRozan matapos pumirma si Thompson sa Dallas Mavericks. Iniulat ni Jake Fisher ng Yahoo Sports na si Grant ay nasa wishlist ng Lakers. Ang Lakers, tandaan, ay nagsagawa ng seryosong pag-uusap sa Atlanta tungkol sa pagkuha kay DeJounte Murray sa pangunguna sa trade deadline ng Pebrero. Isinulat ni Fisher sa isang artikulo noong Hunyo 24 na pinamagatang "With new coach JJ Redick at the helm, the Lakers draft strategy nagsisimula ng magkaroon ng hugis." Si Jerami Grant, isang kliyente ng Clutch Sports CEO na si Rich Paul, ay pinaniniwalaan na isa pang potensyal na karagdagan sa listahan ng gusto ng Lakers ayon sa mga mapagkukunan ng liga.